Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang telogen effluvium o falling hair sa isang lecture entitled May Telogen Effluvium, Falling Hair si Tilly. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May telogen effluvium, falling hair si Tilly. Dear Dr. Derma, ako si Tilly at naglalagas ang buhok ko. Napansin ko habang nagbabanlaw ng shampoo ay maraming natatanggal na buhok. Kapag nagsusuklay ay maraming natitira sa suklay. Marami rin akong nakikitang buhok sa sahig pagkatapos magwalis. Marami din akong nakikitang buhok sa aking unan pagkagising ko sa umaga. Numipis na ang buhok ko. Dati ay makapal ito, lalo na buntis ako. Kakapanganak ko lang at 3 months pa lang si baby. Nag-aalala na ako, doktora. Pag kinukumpara ko ang aking buhok ngayon sa mga dati kong photos, ay nababahala ako. Babalik pa kaya sa dati ang buhok ko? Huwag kang mag-alala, Tilly. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang telogen effluvium? Ang telogen effluvium o falling hair ay isang kondisyon kung saan naglalagas ang buhok. Kadalasan ay nangyayari ito mga 3 months pagkatapos ng stress sa katawan, tulad ng pagkakasakit, infections, hormonal conditions, poor nutrition or vitamin deficiency, iba pang mga gamot, weight loss, surgery, o pagpapanganak. Ano ang telogen effluvium? Ang ating buhok ay may hair cycle. Anagen phase, which is the actively growing phase, 80 to 90% of hair. The catagen or the transitional or resting phase, 5% of the hair. At telogen or shedding phase, 5% of the hair. Sa telogen effluvium ay panandali ang dumadami from 5% nagiging 70% ang mga buhok na nasa telogen o shedding phase kaya naglalagas ang mga buhok. Mas naapektuhan ng mga babae, 30 to 60 years old, ng telogen effluvium kesa sa mga lalaki. At karaniwang mas halata ang pagnipis ng buhok sa itaas ng anit kesa sa sides o likod. Hindi kadalasang nakakalbo ng tuluyan sa telogen effluvium. Hindi rin nakakahawa ang telogen effluvium. Paano ginagamot ang telogen effluvium? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng telogen effluvium. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit ninyo. Kasama na dito ang mga shampoos, gamot na pinapahid sa anit, at mga vitamins para sa immune system. Maaari din siyang mag-hair pull test para makita kung may natatanggal na buhok para masuri ang mga ito. Depende sa inyong simptomas, ay maaari din siyang magrekomenda ng mga blood tests gaya ng CBC o thyroid function tests. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din pagkalipas ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Ang telogen effluvium ay isang sakit na may kinalaman sa immune system, kaya't maaari itong matrigger ng maraming kondisyon tulad ng stress, weight loss, dieting, iron deficiency, infections, hormones, pregnancy at surgeries. Iwasan ang stress sa katawan. Kumain ng tama for proper nutrition, avoid fad diets, matulog ng sapat na oras at mag-vitamins kung maaari. Pangalagaan din ang inyong mental health. Kapag may telogen effluvium, ay iwasan muna ang mga strong chemicals o hair treatments
na maaaring lalong makadamage sa buhok. Huwag munang magpakulay o magpakulot, magpa-straight, at iwasan ang heat styling hanggang maaari. Hindi lahat ng hair fall ay telogen effluvium. Madaming iba't ibang klase ng hair loss. Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kung may hair loss, hair fall, o numipis ang inyong buhok para mabigyan kayo ng tamang gamot at payo tungkol dito. Thank you po sa payo ninyo, Doktora Derma. Ngayon ay mabawasan na ang paglalagas ng aking buhok at dahan-dahang tumutubo muli ang buhok ko. Hindi na ganun kadami ang buhok na nakikita ko sa suklay, shower, drain, lapag o unan. Umaasa akong pagkatapos ng ilang buwan ay kakapal na ulit ang buhok ko at babalik sa dati. Maginhawa na ulit ang buhay. Nagpapasalamat, Tilly. Alam ba ninyo, ang normal hair fall ay up to 100 hairs a day. Kung mas madami dito, ay maaaring kayo ay may telogen effluvium. Ito ay isa sa pinakakaraniwang sanhi ng hair loss sa mga babae. Kadalasan ay natatapos ang telogen effluvium within 3 to 6 months at bumabalik din sa dati ang buhok. Ngunit meron ding maliit na porsyento na nagkakaroon ng chronic telogen effluvium at mas tumatagal ng 6 months ang kondisyon. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo sa telogen effluvium o falling hair. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari niyo din pong panuorin ang mga ibang Doktora Derma videos and shorts sa TikTok, YouTube, Facebook at Instagram. Just search po for Doktora Derma. Until the next video, hope to see you all again.